Part 129, Gretchen. Isang maningning at mapanghabong araw sa ating lahat, mga kakwento. Handa na ba kayong pumasok sa mundo ng karangyaan, showbiz at mga lihim na balak? Ako ang inyong lingkod at eto na naman tayo sa mas uminit pang tagpo sa buhay ni na Gretchen, Colin at ang babaeng gagawin ng lahat para lang kuminang, si Bianca. Akala ni Bianca na uto niya na si Grandma Hermania sa kanyang pagluhod at pag-iyak. Akala niya sa gabing ito ng celebration banquet, siya ang kaisa-isang bituin na titingalain ng lahat. Suot ang kanyang mamahaling gown at ang titulong comeback queen, kampante siyang muling maaakit si Colin at mapagmumukhang basahan si Gretchen. Pero nagkakamali siya dahil sa gabing ito, hindi lang ang pelikula niya ang magkakaroon ng premiere. Masasaksihan din natin ang paglabas ng isang Gretchen na hindi na basta-basta magpapaapi. Isang Gretchen handang sumabay sa ningning ng red carpet sa piling ng kanyang pinakamamahal na si Demetrio. Sino nga ba ang tunay na main course at sinong appetizer lang? Magagawa kaya ni Bianca ang agawin ng spotlight o siya ang mapapahiya sa harap ng media at ng libo-libong fans? At si Colin, hanggang saan kaya ang kayang gawin para protektahan ang kanyang asawa sa gitna ng mga mapanuring mata? Nako, exciting ang mga kaganapan. Simulan na natin. Marahas dinapalingon ang lahat kay Gretchen nang sabihin niya ang mga katagang iyon, habang kumulimlim naman ang ekspresyon ng matandang Okomori. Sinampal ka ni Bianca nung nakaraan, iha? Nagawa ka talaga niyang saktan. Bakas ang pinaghalong galit, disgusto at pagkadismaya sa mukha ng ginang na nagpapahiwatig na hindi nito nagustuhan ang ginawa ni Bianca. Malungkot namang napatango si Gretchen dahilan para mas talong nagalit ang ginang. Subalit maging si Bianca hindi makapaniwala habang nakatitig kay Gretchen. Sa pagkakaalala niya, siya ang nasaktan ng huli nilang pagkikita. Bakit siya binabaliktad ng malanding to sa harap ng lahat? Huwag mo kong pagbintangan, Gretchen. Hindi kita sinaktan nung huli tayong nagkita. Ikaw ang... Natigil siya sa pagsasalita na makita ang klase ng titig ni Gretchen sa kanya. Nangahamon at malakas ang kumpiyansa sa sarili. Malakas ang loob nito dahil kakampi nito si Grandma Hermania. At isa pa, kung sasabihin niya na si Gretchen ang nanakit sa kanya, hindi siya papaniwalaan ng lahat. Nakakahiya din naman. Aminin na siya, si Bianca Inoue, anak ng isa sa pinakamayamang angkan sa bansa at sikat na artista, sinampal lang na isang kagaya ni Gretchen? That is unacceptable. Mas mainam pang siyang maging kontrabida kaysa siyang aapihin. Pagtatawanan lang siya ng lahat kapag nangyari yon. Napadaan ako sa bahagi ko sa naroon si Miss Bianca at Miss Gretchen na nakaraan. Narinig kong parang nagtatalo sila at may tunog din ng sampal. 2 beses pa nga po eh. Singit ng nurse na nasa likuran ni Grandma Hermania. Nang marinig ang sinabi ng nurse, pinukol na Hermania na masamang tingin si Bianca. Ginawa mo talaga yon kay Gretchen? Hindi ka pa ba nakontento sa pagsasalita ng di maganda sa kanya at sinaktan mo pa siya? Grandma, wag mo kong matawag-tawag na Grandma Bianca. Wala akong apo na kasing sama ng pag-uugali mo. Hindi kita tinuruan para maging mapanakit at arogante. Saan mo ba natutunan ang bagay na yan? Tapos may gana ka pang magpakita dito. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin kundi kay Gretchen dahil siya ang sinaktan mo? Natulala naman si Bianca. Why the hell was she scolded for the thing that she didn't do? Nais niyang ipagtanggol ang sarili niya, subalit nang makita ang galit sa mukha ni Grandma Hermania, sigurado siya hindi niya basta-basta malilinis ang pangalan niya, lalo na tula naman siyang saksi na maaaring magtanggol sa kanya. In the end, she could only bite the bullet and turn to Gretchen. Sa nagngingit-ngit niyang kalooban, tinaas niya ang kanyang palad at sinampal ang kanyang sarili. Patawarin mo ako, Gretchen. Hindi ko nauulitan ang ginawa ko. Seryoso niyang bigkas. Nangapal pa sa hiya ang mukha ni Bianca. Nagpunta siya doon sa pag-aakalang madali lang siyang mapapatawad ng ginang lalo pat 2 araw nang nakalipas mula nang huli silang magkita, but she was wrong. And she was humiliated instead. Siya na ngang nasaktan ni Gretchen. Siya ang kailangan humingi ng tawad. Damn this woman. Kapag naayos niya ng relasyon niya sa matandang Okomori, dapat maganda si Gretchen sa kanya. She will make her pay tenfold if the humiliation she got today. Sabihin niyo po sa akin kung anong kailangan kong gawin para mapatawad ninyo ako, Grandma. I'm willing to do anything. Bahagya namang nakaramdam ng awa si Hermania. Alam niya kung gaano ka-proud si Bianca sa sarili nito. At sa nakikita niyang pagluhod at pagpapakumbaba nito ngayon, talagang inaako nito ang sariling kasalanan. Tumayo ka muna dyan at saka na tayo mag-usap. Subalit mariing umiling si Bianca. Hindi po, Grandma.
Hindi ako tatayo dito hanggat hindi niyo ako napapatawad ni Gretchen. Nagsisisi na po talaga ako sa nagawa ko, Grandma. Kahit ako mismo nahihiya sa sarili ko dahil sa nagawa ko, patawarin niyo po ako. Mom, Bianca is already owning her mistake. Patawarin mo na siya. Isa pa, artista siya, Mom. Baka makita siya ng mga tagahanga niya na nakaluhod sa harap natin. It may affect her career. You know how media loves to manipulate things? Aniwa rin. Huminga ng malalim si Hermania bago tumango at hinawakan ang braso ni Bianca para tumayo na ito. Patatawarin kita pero ipangako mo sa akin na hindi mo na ulitin ang ginawa mo. Don't hurt Gretchen again and make friends with her instead. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Bianca. Promise po, Grandma, magiging mabuting apo po ulit ako sa inyo. Pinahid ni Bianca ang kanyang mga luha at humawak na sa magkabilang braso ng matandang babae. Sabalit nang di na nakatingin sa kanya ang ginang, palihim niyang sinalipan si Gretchen ng may pagmamalaki. You can never beat me, witch. Palihim niyang sambit, subalit isang ngiti lang ginante ni Gretchen at nagkibit balikat pa. Hahayaan niyang makalapit tong muli sa kanya habang palihim tong aapihin gaya ng gawain nito. Sa ugali pa lang ni Bianca, sigurado siyang hindi rin ito makakatiis kalaunan at inaabangan niya na ako nung magiging sunod nitong hakbang. Nang makabalik na sa trabaho si Gretchen, naging mas abala pa siya, lalo na at patapos na ang filming. Kaya naman, kada uwi niya ng bahay, pagod na pagod ang katawan niya, kagaya na lang ngayon. Pagpasok pa lang niya sa loob ng apartment, dumiretso na siya ng hilata sa sofa kung saan naroon din si Demetrio habang nakaharap sa computer nito. Agad na sinara ni Demetrio ang computer nito at lumingon sa kanya, subalit napanguso siya na makitang masama ang tingin nito sa kanya. What's wrong? Tanong niya. Aren't you overworking yourself, Mrs. Yamoto? Malamig nitong tanong. Napangiti naman siya at inilapit pa ang sarili niya dito tsaka sumandal sa balikat nito. I am not. Sabi ng doktor okay naman daw ang ginagawa ko. Tsaka nakaupo lang naman ako doon madalas. Yeah, right. Nakaupo ka lang doon at nawawalan ka na ng oras sa akin. Hindi na nga tayo halos nagkakasabay sa pagkain eh. What if I'll just destroy that Apex production para sa akin mo na lang itoon yung oras mo? Mahina siyang natawa. Halata ang selos sa boses at paraan ng pagtitig nito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago seryosong tinitingnan si Demetrio. Malapit na kaming matapos sa filming. Kapag tapos na, sasabay natang kumain kahit kailan mo gusto. Nagpakawala na isang malalim na bundong hininga si Demetrio bago yumakap sa kanya at siniksik ang mukha sa kanyang leeg. May magagawa pa ba ako? Mukhang inaabuso mo na talaga ang kahinaan ko porket mahal na mahal kita. Mas talo lang na natawa si Gretchen. Ano ka ba naman? Para din naman sa atin tong ginagawa ko. Alam kong susuportahan mo ako kaya hindi ko sasayangin yon. I wanna be worthy of your love. Nanatili ako sa tabi mo dahil mahal kita at nais ko na balang araw po pwede ka na ring umasa sa akin. Hindi pwedeng laging ikaw na lang nagbibigay. Relationship should be give and take. Mas lalo pang hinigpitan ni Demetrio ang pagkakayakap niya kay Gretchen. She is indeed different from other women, very, and that's what he loves about her. Her uniqueness and stubbornness. I will always support you, Gretchen. Basta ingatan mong sarili mo at ang baby natin. Of course, mahinang sambit ni Gretchen. Ilang sandali pa naramdaman ni Demetrio ang payapang paghinga ni Gretchen. Nang sulyapan niya ang kanyang asawa, mahimbing na tong natutulog kaya maingat na itong kinarga papunta sa kanyang silid at nilapag sa kanilang kama. Habang kinukumutan niya si Gretchen, di niya maiwasang mapangiti. She wanted him to rely on her too. That is so sweet of her. Magmula nang mamatay mga magulang niya, sanay na siyang mag-isa. Kahit pa man naroon ang lola at lola niya sa tabi niya, natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Yon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng mga katagang binanggit ni Gretchen. At kahit na hindi ito seryoso, he felt a sense of peace and security na hindi niya pa naiparamdam kahit kailan. Pagkalipas ng 10 araw, natapos na rin ang filming. Kung di lang dahil sa madalas pag-absent ni Bianca sa set, mas maaga pa sana silang natapos. Pagkatapos ng wrap filming, nagkaroon ng press conference ang Apex para sa comeback film ni Bianca. At dahil miyembro ng team si Gretchen, kasali din siya sa nakatanggap ng imbitasyon sa celebration banquet. At bilang voice actress, nais ni Gretchen na makilala din siya ng lahat. Nang matanggap niya ang imbitasyon, plano niyang tawagan si Kendra para magpatulong sa babae sa pagpili ng susuotin niyang damit. Subalit hindi pa man sila nakakaalis, dumating na si Jomar para sunduin siya at ihatid kay Demetrio.
Wala nang nagawa pa si Gretchen kundi ang sumama. Baka mamaya magtatampo na naman si Demetrio lalo pat hindi niya na to masyadong naasikaso nitong nakaraan. Nang huminto ang sasakyan, bahagyang nasurpresa si Gretchen nang sa isang butik siya inihatid ni Jomar. Pagpasok niya, naroon na si Demetrio, naghihintay sa kanya. Nilinga niyang tingin sa paligid at agad na nakakuha ng kanyang atensyon ang 3 rack na nakahilera. Puno yon ay iba't ibang klase ng damit. Sa kabila naman ay ang mga nagagandahang sapatos at sandals. Katabi noon ang mga shelves na naglalaman ng mga mamahaling alahas at bag. Umawang ang kanyang labi dahil sa pagkasurpresa. Wow, anong ibig sabihin nito? Naluluhan niyang tanong. Hindi ba't pupunta ka sa celebration banquet? Wala sa sarili naman siyang tumango. Tumayo si Demetrio at lumapit sa kanya. Agad nitong pinalibot isang braso sa bewang niya at iminuestra ang mga damit. This will be the dresses you can choose. Kung wala kang magustuhan, dadagdagan pa natin ang pagpipilian mo hanggang sa may magustuhan ka. Kahit nagulat, marahang pinasadahan ng tingin ni Gretchen ang mga damit. Hindi pa siya nakontento at maingat niyang hinaplos sa mga yon. Pakiramdam niya nagniningning sa kagandahan at gara ang lahat ng mga damit. Agad dumampot ng isa si Demetrio at nilahad sa kanya. Why don't you try this one? I'm sure you will look good in this. Suhestyon nito. Napatingin naman siya sa damit bago napanguso. Ang haba niyan at mabigat pa. Baka hindi ako makapaglakad ng maayos. Napanood niya sa telebisyon kung paano rumampa ang mga artista sa tuwing may ganitong klaseng pagtitipon. Puno sila ng kumpiyansa sa sarili. Kung titingnan, madali lang naman gayahin ang ginagawa nila pero ngayong actual na siya ang gagawa, hindi pala ganun kasimple. Nagdadalang tao siya. Kailangan niya mag-ingat sa pagpili ng damit na babagay sa kanya at hindi kapapahamak ng anak niya. That's a simple problem, wife. I will hold the skirt for you. Alok nito. Gulat namang napatitig si Gretchen sa kanyang asawa. Pupunta ka din? Nangunot ang noo ni Demetrio kasabay ng pagsimangot nito. Kung hindi ako sasama, sino magiging kasama mo? Sa kaloob-looban ni Demetrio, nais na niyang matawa. His wife actually wanted to attend the dinner party without even thinking of taking him. That's harsh. Okay, hindi na ako sasama. Ikaw na lang. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago ibinalik ang damit sa rack tsaka naglakad papunta sa sofa. Supalit kahit galit siya, nakatutok pa rin ang kanyang mga mata kay Gretchen. Subalit hindi niya itinatagong emosyon na namamayani sa puso niya. Nagtatampo siya at nais niyang suyuin siya ni Gretchen. Nagkatingin na naman ang mga staff sa loob pero walang ni isang nangahas na magsalita. Di alam ni Gretchen kung matatawa ba siya o hindi. Kalaunan isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago naglakad papunta kay Demetrio at umupo sa armrest ng sofa. Bakit naman di ka sasama sa akin? First time kong umattend ng ganito kalaking pagtitipon. Kailangan mo akong suportahan. Paano na lang ako kung wala ka doon? Malambing niyang turan. Napatitig si Demetrio kay Gretchen na para bang binabasa nito ang laman ng isipan niya. As if naman may tinatago siya sa lalaki. Totoo namang nais niya itong sumama sa kanya. Do you really mean it? Paninigurado pa ni Demetrio. Nakanguso namang tumango si Gretchen at nagpapakit pa. Of course, ayaw mo ba talaga? Kunway malungkot niyang tanong. Tumikhim si Demetrio na parabang pinag-iisipan pa nito ang isasagot. Ilang sandali pa huminga to ng malalim bago nagsalita. If you insist then, I don't have a choice but to accompany you. Ano mo naman hindi ako makakahindi sa'yo, di ba? Mahinang natawa si Gretchen at sinabayan na lang ang trip ng asawa niya. May gusto din naman niya na ganito si Demetrio kaysa lagi itong nakasimangot at mukhang seryoso. Mas cute nga itong tingnan kapag nagtatampo kahit pa malaking bulas ang lalaki. Ginanap sa Goldscape Hotel na siyang pinakasikat na 5-star hotel sa syudad. Idinaos ang selebrasyon ng Apex Production kung saan kayang i-accommodate ang kahit na ilang libong panauhin. Nakabook ang event nung nakarang buwan pa kaya naman nakahandaan at perpekto ng lahat. Sa labas pa lang makikita ng billboard para sa premiere ng palabas ni Bianca na pinamagatang Muli Kang Maging Akin. Nakabalandra din ang mukha ni Bianca at ang leading man nito sa mga poster na naroon sa bawat streetlights. Nakasuot na rin ang mga fans ng isang kulay ng damit bilang tema at pagsuporta sa pelikula. Maraming mga celebrities ang invited sa naturang pagtitipon, kaya naman nakanda na rin ang media at cameraman sa gilid ng red carpet.
At dahil nga comeback project yon ni Bianca mula sa ilang taong pamamahinga, pinag-uusapan ng kanyang pelikula bago pa man ang premiere night, kaya dumalo rin ang ilang actors at actresses para mapag-usapan sa media ang kani-kanilang career. Hindi lang mga artista ang dumalo, kundi maging ang mga naglalakihang investors mula sa iba't ibang kumpanya naroon. Pati mga kilalang production bosses at directors dumalo rin. Ilang saglit pa ay nagkagulo na nang huminto ang isang makintab na limousine sa harap ng red carpet. Nakakabulag ang mga flash ng kamera kahit nakasara pa ang pinto. Makalipas ang halos 1 minutong paghihintay, taas noong bumaba ng sasakyan si Bianca, suot ng isang green hollowed out, low-cut gown na may peach blossom na nakapalibot bilang disenyo. Dahan-dahan siyang naglakad sa red carpet at pumesto na sa harapan ng maraming cameras para bigyan ng mga ito ng pinakamagandang angle. Ngayong gabi, ipapamukha niya kay Gretchen kung gaano kataas ang agwat nilang dalawa sa kailanman. Hindi siya nito makakayang abutin. Ang ganda talaga ni Miss Bianca. Grabe, para siyang fairy. Totoo, ang ganda-ganda niya. Mas lalo pa siyang gumanda ngayon. Naman, nagpunta yan sa abroad para mag-beauty rest tapos ngayon, bumalik na siya para magpakitang gilas. Sigurado ko marami siyang pasabog para sa atin. Napangiti naman si Bianca sa narinig niya na mga komplemento para sa kanya. I really made sure to improve my acting skills while I'm at rest. Sisiguraduhin kong hindi ko kayo bibiguin. Maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Nakangiting ani Bianca. Kung dahil man sa suporta ng dynamic o pag-hype ng Apex, iisa lang ang sigurado si Bianca. Her value already skyrocketed. Isa pa anak siya ng mag-asawang Inoue, so she is exceptional. Narinig kong darating si Master Colin ngayong gabi. Talaga? Siguro pupunta siya para kay Miss Bianca. Di ako sigurado. Bali-balita na kumuha daw yon ng stylist at makeup artist na nagtatrabaho sa mga sikat na artista para sa kasama nitong babae ngayong gabi. Ano ka ba naman? Sigurado ko hindi espesyal ng babaeng yon at kaya dadalo si Master Colin ay dahil kay Miss Bianca. Tama. Base sa narinig ko, nag-invest mismo ng malaking halaga si Master Colin sa movie ni Bianca. Kung hindi pagmamahal ang tawag dyan, nako, hindi ko na talaga alam. Bagay din naman si Master Colin at Miss Bianca, parehong gwapo at maganda. At ito pa ang scoop. Nang bumalik si Miss Bianca ng Pilipinas, si Master Colin ang una niyang kinita. Sigurado ko low-key in a relationship sila. Mas lalo lang naginanahan si Bianca sa mga narinig niya. It is good to hear rumors about her and Colin. Matagal na siyang di nakita ni Colin sa ganitong klaseng pagtitipon. Malamang nakalimutan na nito kung gaano siya kaganda. Gretchen is just an appetizer. Kahit gaano pa kasarap ang pampagana, wala pa ring tatalo sa main course dish. Ano lang ba ang ilang buwan na pinagsamahan ng mga ito kumpara sa ilang taon nilang magkakilala ni Colin? Agad na naglakad papasok si Bianca na makasalubong niya si Director Lin. Hello po, Direk? Masayang bati ni Bianca. Wow, you are so gorgeous, Bianca. Walang panama sa iyong ibang celebrities na naririto. You are the most beautiful woman tonight. Hindi pa man tayo nagsisimula pero sigurado na ako successful itong premiere night. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Bianca dahil sa narinig ng mga papuri mula sa direktor. Hindi po mangyayaring lahat ng to kung hindi dahil sa inyo, Direk. Nakangiti namang umiling ang direktor. No, it was really because of you. Mas matutuwa akong makatrabaho ka sa sunod pagkatapos ng project natin to. Magilaw na wika ng lalaki. No problem, Direk. As long as Colin invests in my movies, then why not? Colin is a wise businessman and she is a bankable actress kaya naman malaki ang kumpiyansa niya na mag-i-invest ulit sa kanya ang lalaki. Ngayon pa lang nakikita niya na ang kanyang sarili na magiging isa sa legendary actress ng entertainment industry. Excited na siya sa pagdating ni Colin. Leading lady siya kaya naman malamang sasamahan talaga siya ng lalaki bilang biggest investor niya rito. Tonight is the night where she can showcase that she's the only woman in Master Colin's heart. Nais niyang ipakita kay Demetrio kung anong kaya niyang gawin. She is sure he will be proud of her. At habang iniintay ang lalaki, nakikipag-interact muna siya sa ilang mga kakilala niya. Halos lahat sa mga ito ay pinuri siya dahilan para tumaas ang confidence niya sa sarili. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarinig na ng komosyon si Bianca mula sa labas. Kagaya niya isang limousine din ang huminto sa harap ng red carpet. Naunang bumaba si Colin ng sasakyan, haya't hinanda niya na ang kanyang sarili sa pagdating nito.
Kita niyang kilig at paghanga ng mga kababaihan na nakatingin sa lalaki. Well, sorry na lang ang mga ito. Colin is hers tonight. Subalit unti-unting napalis ang kanyang ngiti nang maglahad ng kamay si Colin mula sa kung sino mang nasa loob at ilang sandali pa lumitaw ang kinaiinisan niyang figura sa tabi ng lalaking inaasahan niya na mapapa sa kanyang atensyon ngayong gabi. Gretchen arrived with Colin and began stealing the spotlight that was supposed to be hers once again. At doon nga nagtatapos ang ating part 129. Nakita niyo ba ang mukha ni Bianca? Ang akala niyang gabing puno ng papuri at kistap ng kamera tila naging isang malaking sampal sa kanyang realidad nang lumitaw ang kaisa-isang babae na hindi niya kayang talunin, si Gretchen. Mga kakwento, may mahalagang aral tayong mapupulot sa gabing ito. Sabi nga nila, confidence is silent, insecurities are loud. Si Bianca kailangan magsuot ng pinakamahal na gown at kumuha ng atensyon ng lahat para lang makaramdam ng halaga. Ngunit si Gretchen sa kanyang simpleng ganda at sa katotohanan na siyang tunay na minamahal ay nagawang agawin ang atensyon nang hindi man lang sumisigaw. Ang tunay na ningning ay hindi nanggagaling sa kislap ng mga alahas o sa dami ng fans, kundi sa pagiging totoo sa sarili at sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng mga tamang tao. Pero ngayong nagharap-harap na sila sa mata ng media, ano kayang gagawin ni Bianca? Mananatili ba siyang mabuting apo? O tuluyan na siyang sasabog sa galit at hiyang nararamdaman? At si Colin, si Demetrio, handa na ba niyang ipakilala sa buong mundo kung sinong reyna ng kanyang buhay kahit dumanganib ang career ng kanyang investor na si Bianca? Huwag kayong aalis dahil sa susunod na part, mas uulan ng tensyon sa loob ng banquet hall. Siguraduhin nakasubscribe kayo, i-like ang video na ito at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong makasama sa pagsubaybay sa buhay ni Gretchen at Colin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta.